So karon natay ikaduhang problem, no, circuit analysis problem which is related to Ohm's law gyapon, no. Ang ingon diri pangitaon ng kuryente nga niagi sa 15 ohms resistor. So in English pa, find the current flowing in the 50 ohm resistor. So unsa man na pagpangita? So gamit gyapon ng Ohm's law, no. So naasa tay solusyon, no. Of course, kabalo naman ta nga pinaagi sa Ohm's law, ang kuryente can be determined, the current that flows can be determined by the applied voltage across that resistor over the resistance. Kanigid siyang pinaka-basic nga formula. Here, para mabala na to ang kuryente nga moagi ana nga resistor, i-plug in na nato ang mga values. What are those values? We have here 120 volts, no, makita man na nimo diri, ug ang resistance nga 50 ohms. Of course, nanay quandary, no, division. So dara 120 over 50, this will equal to 2.4 ampere. So diri di ay ang kurente di ay nga moagi ani niya is just simply 2.4 ampere lang, no. So mala na, salamat. So kani natin lang problem, no. Kani padayon lang gyapon ni sa atong Ohm's law, no. Daghan magud kayong pwede mahitabo sa Ohm's law, no. Busy kayo na siya, no. Manipulate lang sa data. So kanina pa yung problema, ang gipangutana sa tuwa o ang gisugo sa tuwa diri, pangitaon na to ang voltahe nga across aning resistor nga 15 ohms, no. Kani sayon ra kayo ni, no, kasi kani siya basically mura ni siya og Ohm's law. So, kung tan-aw nimo, butangan ako diri, no, solusyon. Basically, Ohm's law states that B is equals to IR, no? IR lang. So therefore, kung tan-aw nimo ang imong circuit, makita nimo what is I. I is simply 3.0 ampere. Then you have to multiply it with the resistance, no, base ani nga formula. So ang resistance na siya ay 15 ohms. Multiplying, mahimo na siyang pila. 3 times 15 is 45, no? Tama ba? This will be 45 volts. In other words, kani di ay diri na ni siya sa 45 volts. Sayon lang kayo, no. Sayon lang kayo ang Ohm's law. Kani gid ang pinaka basic, no, sa ato ang klase ang Ohm's law.